Okay? Kasi alam mo, kasal mo ngayon, may napaka-special na araw to para sa'yo. Okay? Alam mo, mag-invite muna ako ha. Sister Lisa, baka pwede ka nang imbitahan sa kasalangan ako. Eh, naku, hindi ako makakapunta kasi mas malaki yung kita ko sa tindahan. Kasal lang naman ngayon, sayang naman, baka makinaya ka pag hindi ka dumalo. Sayang naman yung kita kasi. Malaki ang kita ko sa tindahan. Kami naman kinita mo, kasalangan ako. Hindi pwede. Sayang naman, hinahanap mo naman ito. Hindi talaga pwede. Sige. Ano ba yan? Iba natin na next week na dumalo parang kaya naman. Ito, si Sister Marty. Sis, baka pwede ka sa kasal ni Masi, anak ko. Baka pwede ka kasi, alam mo, naganda na ako, nagpatay pa ako ng mga baka. Baka pwede kang sumama sa kasal. Ay, pasensya na kasi may trabaho ako mas kita kasi ako doon. Pasensya na hindi ako makakapunta. Kahit sandali lang kasi gumagawa naman ng trabaho, hindi naman pang gabi, gabi naman ang mandala ko Hindi, Brad, baka abutin din ako kasi ng gabi, marami akong gagawin doon Baka pwede naman ng madaling araw kasi, mahaba yun. Celebration naman yun Kahit madaling araw. Pasensya na, Brad, hindi talaga ako makarating. Sige, kahit anong yaya ko sa'yo, ayaw na naman. Kaya, ito si Brother Julius, ito, mahal kong kaibigan ito Hari, baka pwede ka sa handa ng anak ko kasi kasal niyo Alam mo na, pare, may baka tayo. Sabay ako kasi ang dami kong pinagandaan ko ng araw na ito. Pasensya ka na pare kasi talaga naman din Itataon din kasi talaga na sa negosyo namin nagkasabay-sabay naman Gusto yung mapupunta pero pasensya ka talaga pare puntahan din kasi sa amin ito Baka pagsisiya mo pag hindi ka dumalo sa kasalanan ako. Oo nga pare pero sayang kasi hindi kita kasi dito Bibili nga dito kami para Mas makakali mo ba yung higit-higit ko kaysa sa kasalanan ako? Sa tao, parang sa tao lang ito pare. Pasensya talaga pare, pasensya talaga kaya ako wala talaga, wala kapag-dina ako doon ako naman mahuhulong ng meso doon hindi ko sana kung hindi hahapon na lang magbibigay ako ng ano pag nagawa ko magbibigay ako ng malaking halaga hindi pare, ako naman dito parang ano nito ako naman talaga malalagay sa ano dito paano yun para imanglas yun at imanglas sa akin yun hindi ako naman mahuhulong ng suka sabi yun na kahapon ko sa inyo bago bibigay ko ng malaking halaga kung nakuha pare masensya na kasi walang problema. Ano kaya ito yung mga natatali yung kaibigan, yung mga inaasahan ko, hindi na makakadalo. Ano pang gagawin natin ngayon? Ganito lang, Daniel! Bossy! Bakit Bossy? Ito kasi lahat ng mga inimitahan ko, kaya ko pumunta. Maraming reason, nakakainis. Kasi isipin mo naman, ilang taon ko pinaghandaan para sa kasalanan ako. Pero ayaw nila pumunta. Sakto Bossy, kasi alam mo naman, tayo marami tayong mga nakilala. Mga kapitbahay natin, pwede natin i-invite. Sige, ganun lang gawin mo. Lahat ng makita mo na nasa kalye, o kahit sino man, maging mudjuman o hindi, imbitahan mo sila sa kasalanan ako. Sige Bossy. Sige, ikaw Punta ko na naman Bossy. Sige. Mga kababayan! Asan kasi nangawag ng bossing ko? Imbitado kayo! Sakto-sakto, madaming ganda! Ha? Sama kayo sa akin ha? Tara! Anak, may mga naimbitahan na tayo. Bagaman yung mga natin naimbitahan, hindi pumunta, pero yung inimbitahan ng isang taruhan, dumalo. Okay, so may mga kasama tayo ngayon. Okay? Tayo, pagtsagaan na lang yung chichirya na to. Bossing! O, Daryl, Nandito na mga imbitado! o sige, guys, o. Tara, pasok tayo! Yung binigay ko bang damit na bigay ko sa kanila? Yes, bossing! Maigi.
Ibig sabihin na, ako invite ka na. Oo, bossing, meron ba naman siya? Dito kayo, kain tayo dito kasi alam niyo naman, bagong kasalangan ako, ngayon, handaan natin. Okay? Sige, kaya na kayo dyan, huwag kayo mahiya, pero huwag niyo upusin ha. Konti lang, pwede naman tuligan lang. Balik lang kayo, balik. Bossing, baka maraming pagkain dito ah. Uy, bossing, tabi. Kain na. May tayo magpapahinga. Bossing, akin na to ha. Wait lang. Akin to. Wait lang. Bakit? Hindi ka invited sa kasal na to. Hindi lang eh. Dami pagkain eh. Kahit na, hindi ka invited. Ganito, lahat ng imbitado sa kasal na to, binigyan ko ng damit. Ako ang magpo-provide sa kanila. Ama, Hindi ka nakadamit ng kasal na binigyan ko. hindi naman ako. Hindi. Kahit ano nangyari, nasa kustodiya natin mga hudyo na ang ikakasal, ang mga bisita ay binigyan ng damit pagkasal. Hindi ka nakapagkasal. Dahil, paalisin mo yung tao niya. Sige, bossing, wala pa namin na bossing. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Hindi niya kasama. Doon ka na. Mas maliwanag kasi yung ini-speak po namin is yung parable ni Jesus Christ. Ngayon ito po, yan parable po na yan, yung marriage or supper of the marriage. Kung mapapansin niyo po, sa Hudyo po, ang kanilang kustodiya, ang tatay ng ikakasal ng anak, siya ang magbibigay ng damit sa mga pupunta doon sa kasal. Okay, so dahil ganito po, ibig sabihin, yung nakadamit pang kasal ay yung po ay ligtas. Kung sino po ang hindi nabigyan ng damit pang kasal, ibig sabihin po, unang-una pa lang, hindi nila tinanggap ang Panginoong Kristo. Kaya mapapansin po natin, pinaalis ko po yung hindi nakapagkasal. Bakit? Kasi po, ako po mismo, yung tatay ko ang nakakaalam kung yung tao ba na yun ay invited o hindi. So, ang Bible verse po na yan ay